The Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed the parable to the crowds. The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds, yet when full grown, it is the largest of plants. It becomes a large bush, and the birds of the sky come and dwell in its branches. He spoke to them another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of wheat flour until the whole batch was leavened. All these things Jesus spoke to the crowds in parables. He spoke to them only in parables to fulfill what had been said through the prophet. I will open my mouth in parables. I will announce what has lain hidden from the foundation of the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mapapansin niyo po nitong mga nagdaang araw, ang banal na ebanghelyo ay tungkol po sa mga talinghaga. O kung sa English, tatawagin po natin itong parables. And according to the church, parables are stories that impart messages or teachings. At pinaliwanag ni Jesus kung bakit gumagamit siya ng mga kwento sa kanyang pagtuturo sa mga taong nakikinig sa kanya. Dahil ayon sa kanya, hindi po lahat ay capable na makaunawa ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ang ginagawa ngayon ni Jesus ay gumawa ng mga kwento para ihambing ang kaharian ng Diyos. Tumaasa si Jesus sa pamamagitan ng mga kwentong ito ay mas mauunawaan ng mga tao kung ano nga ba ang kaharian ng Diyos. So kahapon, ang kaharian ng Diyos ay para daw pong isang treasure buried in a field. Na kapag nakuha mo yung treasure na yun, ay ipagpapalit mo ang lahat. Kumbaga, ibig sabihin, ibibigay mong lahat para lang makuha mo ng tuluyan yung treasure. At kahapon din po, sabi sa parabola, it is like a merchant searching for fine pearls. So naghahanap doon po sa fine pearl. At kapag natagpuan na yung fine pearl na yan, lahat din ay i-give up para tuluyan ng ariin yung fine pearl. So ibig sabihin dito sa mga kwentong yun, napakahalaga po ng kaharian ng Diyos. In fact, pwede nating sabihin that the kingdom of God is the be-all and end-all of life. Sabi nga po sa banal na kasulatan din, for what does it profit a man if he gains the whole world but loses his life? So what is the connection of that verse in the kingdom of God? Yung connection po nito, napakasimple lang. Kumbaga napakarami mong mga bagay ngayon na tinatamasa. Meron kang mga ari-arian, meron kang pera. But in the end, hindi ka naman din mapapasama sa kaharian ng Diyos. So anong saysay ng kayamanan mo ngayon? Anong saysay ng mga possessions mo? Anong saysay ng mga bagay-bagay na tinatamasa mo? Kung yung pinakamahalaga sa lahat ay hindi mo naman makakamtan, hindi ka mapapabilang. So yun po ang kabuuan, yung kumbaga ay kumpletong larawan ng kaharian ng Diyos. That is very important, and we need to possess the kingdom, or we need to be in the kingdom, so much so that we should be ready to give up everything for the sake of the kingdom. So that in a nutshell is the main message of the parables taught by Jesus to the listeners. Ngayon, isi-simplify natin. Kapag pinakinggan na natin, ganun lang pala. Yung kaharian ng Diyos pinakamahalaga. Kinakailangan pala yung bokasyon natin o yung mission natin, makarating tayo dyan. Sa kaharian ng Diyos. So, ang simpleng tanong dito, ano ngayon ang meron ka na dapat mong i-give up kapalit ng paghahari ng Diyos? So, I guess that is the more practical question that we need to ask ourselves. What do you have right now that you can give in exchange for the kingdom of God? So that is a very subjective question in a sense that you are the ones going to answer that. Kahapon sa aking sharing sa misa ko, sabi ko, meron akong mga na-realize na dapat kong i-give up para tuluyan ko na kumbaga i-embrace ang paghahari ng Diyos. Para tuluyan ko na ma-visualize na dapat ako makapunta doon sa kaharian ng Diyos.
And whatever are these things, akin na lang ho yun. Di ba? Hindi ko na ibabahagi sa inyo. Pero kayo din, alam ko, bahagi ng pagninilay ngayong tanghaling ito, ano yung mga dapat ninyong i-give up para tuluyan na nating maposes ang kaharian ng Diyos. Kasi kung pinakamahalaga palang kaharian ng Diyos, now, we have to also settle kung ano yung mga values na dapat din natin pinangahawakan. Ano ba yung mga dapat nating, kumbaga, ay iniiwan para sa sarili natin? So that ito yung mga naiwan na yan, magiging instrumento din para makamtan natin ang kaharian ng Diyos. So that is an open question, my dear friends, brothers and sisters. And today in this parable also in the gospel, ganun din naman ang mensahe. Paghahari ulit ng Diyos. Okay? Yung kaharian ng Diyos, mustard seed. Yung kaharian ng Diyos is like a yeast. Yung sinasabi naman dito, mustard seed ay, nagumpisa ka lang sa maliit, pero kita mo ngayon, lumawak ng lumawak, lumaki na. Dahil marami na siguro naging miyembro nito. Bakit naging marami na yung miyembro nito? Marami nang tumanggap. Kumbaga sa paghahari ng Diyos. Nung una, hindi nila maintindihan. Parang yung una, parang insignificant lang sa kanila yan. Kasi ang mas mahalaga sa akin ay kung paano ako magkakamal ng pera, paano ako asenso, di ba? Financially speaking, o di kaya materially speaking. Ngayon, lumami, nabago yung value system ng tao. So, they no longer look towards achieving more materially and financially. But now they are more focused on, embracing that kingdom. So once again, what are those that you are ready to give up for the sake of the kingdom of God? Amen.